Sir Grant, gulat na sabi ni Snow habang nakatingin sa kanya. Puno ng uling ang mukha nito. Bakit po kayo nandito? May nagawa po ba akong kasalanan? No, gusto lang kitang makita. At gusto ko rin makilala ang mama mo. May sakit po kasi ang mama ko ngayon pero pasok po kayo. Gisingin ko lang po ang mama. Anak, sinong nariyan? Napatingin sila sa isang babae na lumabas mula sa isang maliit na pinto. Natingin niya ay banyo. Halatang hinang-hina ang babae dahil kumakapit pa ito sa dingding para lang makatayo ng tuwid. Maple? Grant? Magkasabay nilang banggit sa pangalan ng isa't isa. Magkasalubong ang kilay ni Grant at hindi lubos akalain na muli niya makikita ang dating kasintahan sa ganitong kalagayan. What happened to you? Ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Magkakilala po kayo? Tanong naman ni Snow. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sorry po talaga ma'am. Hindi ko naman po sinasadya na makahulog ng baso. Pasensya na po sa nagawa ko. Kakapasok lamang ni Grant Martinez sa restaurant na pag-aari niya at natigil siya sa paglalakad nang marinig niya ang batang babae na nagmamakaawa sa isang waitress. Nangangatal na ang boses ng batang babae at kitang-kita ni Grant ang pamumula ng mukha ng bata dahil sa labis na kakaiyak. Ano hindi mo sinasadya? Alam mo ba kung magkano halaga ng baso na nabasag mo? Kung bakit ba naman kasi pumasok ka dito kahit na alam mo naman na bawal dito mga katulad mo? Tingnan mo nga, ang dumi-dumi mo nga. Pahisterya ang singhal ng waitress. Napahikbi naman ng batang babae. May ilang customer din sa loob ng restaurant ngunit ni isa sa kanila ay wala man lang sumubok na tulungan ang kawawang bata. Nahalata sa itsura na nagugutom lang naman. Bagaman nasa may entrance pa lang si Grant ay nakikita niya pa rin ang panginginig ng bata. Halatang sobrang takot na takot ito. Pasensya na po ma'am. Gusto ko lang po sana na manghingi ng pagkain sa inyo. Wala po kasi akong kain. Aksidente ko lamang pong nasagi yung baso. Hindi ko po intensyon na mahulog yon. Aksidente? Talagang bibilugin mo pa ang ulo ko sa sinungalingan mong yan. For I know, balak mo lang nakawin ang baso na yon para maibenta at magkapera kasi alam mong mamahalin ang baso na yon. Palibhasa, ganyan kayo. Kapag alam nyo na may halagang isang bagay na nakawin nyo at ibibenta, magkapera lang. Ang bintang naman ng waitress. Mas lalong napaiyak naman ang batang babae. Hindi po yan totoo. Hindi po ako pinalikin ng mama ko para magnakaw. Mabait na bata po ako. Aksidente lang po talagang nangyari. Sir, lumapit sa tabi niya ang assistant niyang si Althea na tila nahabag na rin sa batang babae. Naiyak pa rin ng iyak. Hindi po ba natin nalapitan ng bata? Nakakaawa naman po. Sa tingin ko po ay talagang hindi niya naman po sinasadya na makabasag ng baso. At saka sobra naman pong ginagawa ng waitress na yan sa kanya. Bata pa po yun kaya dapat po ay pinagpapasensyahan muna. Tingnan niyo po, nanginginig na sa takot ang kawawang bata oh. Anong pangalan ng waitress na yan? Malamig na tanong ni Grant. Bagaman kalmado ang boses at ang composure pero sadyang nakakatakot pa rin ang binata. Hindi ko po alam sir. Mukhang bago lang po dito ang waitress. Ngayon ko lang din po yan nakita eh. Kausapin mo ang manager. Sabihin mo na sa lalong madaling panahon ay tanggalin sa trabaho ang babaeng yan. Kung maaari, pagalitan niyo na rin ang nag-hire sa kanya. Hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. Ang sabi ko'y kilatisin ng mabuti ang lahat ng mga papasok ng trabaho dito. Matapos yon ay naglakad na si Grant palapit sa batang babae. Naiyak pa rin ng iyak habang sinasabihin pa rin ng mga masasakit na salita ang bata. Itinago niya ang bata sa kanyang likuran at matalim na tingin ang ipinukol sa waitress na mariin namang napalunok. Who gave you permission to shout at the kid like that, woman?
Grant demanded, his voice with controlled anger as he glared at the waitress, his eyes narrowing with disapproval. Sir Grant, nanginginig ang waitress nang makilala siya. Pinagsabihan ko lang po ang bata. Nakabasag po kasi siya ng baso dito tsaka pumasok po siya ng walang pahintulot. Bawal po yan dito. Hindi po totoo yan. Hindi po ako pumasok dito ng walang pahintulot, ma'am. Magalang na wika ng batang babae na sumilip sa likuran ni Grant. Bagaman natatakot ay nananatili ang pagiging magalang ng bata. Ang sabi po sa akin ni Chef Ching ay pumasok lang daw po ako dito kung nagugutom ako kasi bibigyan niya daw po ako ng natitira sa mga niluto niya. Dinuro pa ng waitress ang bata. Sinungaling. Hindi totoo mga sinabi mo. Alam ko na hindi ka naman talaga binigyan ng pahintulot ni Chef Ching na pumasok dito. Gumagawa ka pa talaga ng kwento para makalusot ka sa ginawa mong to, ah. Don't ever point your fingers to the innocent kid. Whoever you are, woman. May pagbabanta na sa tono ng boses ni Grant, his eyes blazing with indignation. I don't tolerate that kind of attitude in my company. But sir, what's your name? Madiin na putol niya sa sasabihin ng babae. Valerie po, sir. Valerie, start packing your belongings because you're fired. And I don't tolerate that kind of attitude you have. He stated firmly, his tone leaving no room for argument. Sinubukan pa nga ng waitress na makiusap subalit hindi niya na ito pinakinggan o binigyan man lang ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa kanya. Kahit nang umiyak pa sa harapan niya ang waitress, ay wala pa rin siyang naging pakialam dito. Sa halip ay hinawakan niya sa kamay ang batang babae at sinama ito papasok sa kitchen area kung saan ang ilang mga chef niya ay nakasilip at pinapanood ang ganap. Good afternoon, sir. Nautal pa na bumati ang mga ito sa kanya. Tipid lang na tango ang isinukli niya sa mga ito. Dahil sa takot, ang ilan sa mga chef niya ay napayuko at agad na rin nagsigilid. Ang ilan pa sa kanila ay nagtataka kung bakit dinala ng head chef. Scratch that. Nang boss nila ang isang batang hamog sa loob ng kitchen ng mga staff lamang ang pwedeng pumasok. Prepare the kitchen. I'm going to cook food for the kid to eat. Faster, she's already hungry. Grant commanded. Noong una ay kalmante pa ang tono ng boses niya. Ngunit nang mapansin na nakatulala ng mga kitchen staff ay nagtaas na rin ito ng boses. Dali-dali namang hinanda ng mga ito ang kitchen at si Grant naman ay hinarap muna ang batang babae na bakas pa rin ang takot sa mukha. Kitang-kita rin sa mga mata nito ang pagtataka habang iniikot ang tingin nito sa loob ng kitchen. Maupo ka muna dito, magluluto lang ako na maaari mong kainin. Mababa ang tono ng boses na sabi ni Grant sa bata na mas lalo namang nagtaka na bumaling sa kanya. You're hungry, tama ba? Marahan na tumangutang muna naman ang batang babae. Opo, pero wala po akong pambayad sa inyo. Ibinigay lang po sa akin ni Chef Ching yung mga natitira niyong pagkain. Don't worry, hindi mo kailangan na magbayad. You can eat here, for free. Mabait na sabi niya. Bagaman mabait nga ang pakikitungo ni Grant sa bata, ay bakas pa rin sa mukha nito ang takot. Paano? Nakita ng bata kanina kung paano siyang magalit. Kaya inakala na rin itong nakakatakot siya. Pinaupo ni Grant ang batang babae sa isa sa mga stool na tahimik naman at umalima. Ang mga chef niya ay naka-line up at hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan at mas lalong hindi sila makapaniwala nang ikuskus na ng kanilang boss ang sleeves ng suot na black long sleeve at nagsimula na magluto para sa batang babae. Sir, pumasok sa loob ng kitchen ang secretary ni Grant na si Althea, kasunod ang manager ng restaurant na bakas din ang labis na kaba. Kasama ko na po ang manager, sir. Natanggal niya na rin po sa trabaho ang waitress kanina. Sandali namang nilingon ng mga ito at ibinalik din ang atensyon sa niluluto. Nagtataka naman na nakipagtinginan si Althea sa mga chef na naka-line up. Nabasa ng mga ito ang pagtataka sa mga mata ni Althea, kaya sabay-sabay silang nagkibit balikat sa kanya. Lumipat ang tingin ni Althea sa batang babae na nakaupo sa isang stool at pinapanood ang isang Grant Martinez na nagluluto. Ipinagluluto ba ni Grant ang batang babae? Hindi makapaniwala si Althea.
Ang isang Grant Martinez ay ipinagluluto ang isang batang babae na hindi naman ito kaano-ano. Ang nag-iisa at napakasungit niyang boss ay nagluluto para sa ibang tao. Pakiramdam tuloy ngayon ni Althea ay hindi tunay na nangyayari ito ngayon. Kilala niya ang boss niya. Mahigit 3 taon na siyang secretary nito kaya alam na alam niya kung gaanong kasama ang ugali ng kanyang boss. Napakasungit nito. Pero alam naman ni Althea na deep inside ay may kabaitan din talaga sa puso ang boss niyang ito. Pero ang magluto para sa ibang tao, aba, sobrang imposible nun. Sa isip nga ni Althea noon, mas posible pa na tamaan siya ng kidlat kesa sa mangyari ang bagay na yon. Come closer, Althea. Palapitin mo rin ang kasama mong manager. I can't discuss anything if you two are too far from me. Nang sandaling marinig ang boses ni Grant, kaagad namang lumapit ang dalawa. You're the manager? Sandaling sumulyap si Grant sa manager. Kasabay noon ay pag-apoy ng kawali dahil sa niluluto ni Grant. Kung ang dalawa ay natakot at napaatras para kay Grant na isang professional at experienced chef, ay balewala lang yon. Mariin namang napalunok ang sariling laway ang manager bago sumagot. Opo, sir. You know who's Chef Cheng, right? Tanong muli ni Grant. Yes, sir. Where is he? Absent po siya ngayon. Nagpaalam po siya sa akin kahapon na a-absent siya ngayong araw. Nasa ospital daw po kasi ang asawa niya dahil inatake daw po ng sakit. Paliwanag ng manager. Do you know how old he is? Opo, magsi-60 na po siya ngayong taon. Napataas ang kilay ni Grant nang dahil doon. And yet he's still working? Opo, sabi niyo po kasi pwede pong mag-hire ng mga senior o di kaya may mga edad na para mabigyan sila ng chance na makapagtrabaho pa rin. Paliwanag ng manager. Yup, I remember that. Ibinaling naman ni Grant ang tingin sa manager. And I'm glad you're doing it. Napangiti naman ang manager sa sinabi na yon ni Grant. Marahil dahil yun din ang pinakaunang beses na natuwa sa kanila ang boss. And by the way, once na nakabalik na si Chef Cheng, i-promote niyo agad siya sa mataas na position. Since I seldom come here, promote him to become the head chef. I-double niyo na rin ang magiging sahod niya compare sa sahod ng ibang mga head chef. Po? Gulantang nasabi ng manager. I find his generosity towards this young kid amazing. He deserves a reward. Sabi ni Grant bago pinatay ang stove nang matapos na itong magluto. And also, huwag niyong kalimutan na sabihin sa kanya na sagot na ng kumpanya ang hospital bills ng asawa niya. Si Grant na mismo ang naganda ng pagkain ng batang babae. Kaya ang lahat ay nasa loob ng kitchen area ay hindi pa makapaniwala at animo ay nakakita pa nga ng multo. Kumain ka na, sabi ni Grant sa batang babae at inilapag na sa harapan nito ang niluto niya. Alam kong kumakalam na yung tiyan mo. Mamaya bago ka umuwi ay magpaluto ka sa mga chef dito ng maaari mong dalhin pag uwi mo sa inyo, ha? Aalis na sana si Grant nang tawagin ito ng batang babae kaya napatigil siya sa paglakad at muling nilingon ang batang babae. Maraming salamat po. Nauutal na sabi ng bata na simpleng tinanguan lang ni Grant. Bago siya tuluyang lumabas ng kitchen, binili na niya pa ang mga chef na sa tuwing pupunta ang mga bata, siguraduhin niyang ipagluto nila ito ng masarap na pagkain. 2 linggo ang lumipas mula noong ma-encounter ni Grant ang batang babae na hindi niya inalam kung ano ba ang pangalan. Naging sobrang abala si Grant sa mga lumipas sa 2 linggo. May bagong bukas kasi siyang restaurant kaya naman naging busy siya doon. May mga malalaking events din sa mga hotels sa pag-aari niya na kailangan niyang i-check ng maayos just so he could make sure na ginagawa ng maayos ng mga employees niya ang kanilang mga trabaho. Sir, natatandaan niyo po ba yung batang babae na pinagluto niyo noong pumunta tayo dito weeks ago? Tanong ni Althea habang naglalakad sila papasok ng restaurant. Yeah? Why? Saad niya tumango sa doorman na nagbukas sa kanila ng pinto at magalang na bumate. Bumalik pa ba siya? Sabi po sa akin ng manager, madalang na raw pong pumunta ang bata dito. Mukhang natakot po doon sa waitress. Kawawa nga po eh.
Pero sabi naman sa akin ng manager, sa tuwing pumupunta raw po dito ang bata, ay lagi siyang pinagluluto ni Chef Ching. Who's that Chef Ching again? Tanong ni Grant. Nakalimutan niya na kung sino ang tao na yon sa sobrang dami ng mga iniisip niya nitong mga nagdaang araw. Yung matandang chef po na pre-promote po ninyo na maging head chef kasi mabait po sa bata? Paliwanag ni Althea. Napatango naman si Grant na naalala kung sino ang taong tinutukoy nito. Sir, tingnan niyo, andyan ulit ang batang babae. Tiningnan din ni Grant ang tinuro ni Althea at nakita ang batang babae na nagpupuna sa mesa. Kasama nito ang isang matandang chef at masaya pang nag-uusap ang dalawa. Maging ang chef ay nagpupunas din sa mesa kahit pa hindi naman yan talaga trabaho ng matanda. Bakit sila nagpupunas ng mesa? Kunot noon na bumaling siya kay Althea. Sinabi ko rin ba sa kanila nung huling punta ko dito na silang magpunas ng mesa? Umiling-iling naman ang kanyang sekretarya. Sa pagkakatunda ko po, wala naman po kayong sinabing ganon, sir. May mga mahalaga ba akong kailangan gawin dito ngayong araw? Tanong niya dito. Tiningnan nito ang schedule niya ngayong araw at kanina pa nitong yakap-yakap na iPad. Kapag Juan ay umiling-iling sa kanya. Aside sa kayo po ang nag-decide na mag-inspect dito ngayong araw, wala naman po kayong mahalagang kailangan gawin. Okay, kausapin mo na rin ang manager. Sabihin mo na sa susunod, ayoko na magkaroon ng dobling trabaho ang mga staff natin dito. Dapat sa mga trabaho na naka-assign lang sa kanila ang gagawin nila. Kung nakukulangan sila ng staff, kailangan na magtrabaho ng doble ng staffs. Sabihin mo na mag-hire agad sila ng dagdag. Tumangu-tangu naman si Althea at nag-thumbs up pa sa boss. Lumapit naman si Grant sa chef at batang babae na nung makita siya ay agad na napatayo ng tweed at nagbigay galang sa kanya. Magandang araw, Mr. Martinez. Ang magalang na bati kay Grant ang matandang chef. Good morning. Tipid niyang sabi sa matanda at saka tiningnan ng batang babae na nakatingala sa kanya. Good morning. Binati niya ang bata na kumistat naman ng mga mata. Magandang araw din po sa inyo, sir. Matapis itong ngumiti kay Grant. May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Tanong ni Chef Ching. Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo? No need, tugon ni Grant. I was just curious. Bakit kayo nagpupuna sa mesa? Wala ka bang mga staff ang naka-assign para sa trabaho na to? Meron naman po, sir. Sadyang pag ganito po na wala akong gaanong ginagawa, tumutulong rin ho talaga ako sa paglilinis. Hindi rin ho kasi ako sanay na walang ginagawa. Paliwanag ng matanda kaya napatango si Grant. What about the kid? Gusto niya lang din daw po akong tulungan. At kapag tumutulong po siya, binibigyan ko rin sila ng pambili ng bigas para sa kanila ng mama niya. So, tiningnan ni Grant ang batang babae at nakaramdam ng pagkahabag. So this child must toil just to earn a meager sum? Barely enough to make and buy a handful of rice. Opo, Mr. Martinez. Pero hindi ko naman po siya pinipilit na tumulong sa akin. Sadyang mas gusto niya lang talaga na tumulong. Ang alam ko po kasi may sakit ang kanyang ina kaya hindi rin makapaghanap buhay para sa kanilang dalawa. Paliwanag ni Chef Ching at mas lalo lamang nakaramdam ng pagkahabag si Grant. Yumuko si Grant upang makapantay niya ang height ng bata na nananatili namang nakatingala sa kanya. Hindi ko natanong ang pangalan mo nung unang beses tayo nagkita. Ano palang pangalan mo? Ako po si Aithane Nieves Sebastian, pero Snow na lang po ang itawag niya sa akin. Napangiti naman si Grant. Maganda ang pangalan ng batang ito at ganun din ang palayaw. Bagay na bagay sa itsura nito dahil para nga itong simputi ng niebe. I'm Grant Martinez. Masaya po ako makilala kayo, Sir Grant. Inilahad ng bata ang kamay sa harapan niya na agad ding tinanggap ni Grant. Maraming salamat din po sa niluto niya sa akin noon. Nagustuhan din po ng mama ko. Dinala ko po kasi sa kanya ang iba pa po sa mga niluto ninyo. Masaya ako na gustuhan mo ang luto ko. Nakangiting sa Ate Grant. Ngayon lang marahil siyang ngumiti ng ganito.
Matapos niya makausap ang bata, sinabi niya sa mga staff na ipaganda muna si Snow ng makakain habang kinakausap niya pa si Chef Ching. Nagpaalam na din siya sa bata at sinabi na babalikan nito mamaya pagkatapos nitong makausap si Chef Ching. May nagawa po ba ako mali, Mr. Martinez? Nag-aalala na tanong ni Chef Ching, marahil iniisip nito na may mali nga ito dahil bigla niya itong kinausap. No? Actually, gusto kitang pasalamatan at purihin sa pinakita mong kabaitan sa batang babae. Kahit hindi mo naman kaano-ano. Naalala ko po kasi ang bata sa namayapa akong apo. Kasing edad niya lang ang apo ko nung nasagasaan siya at namatay. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Chef Ching at saka tinanaw ang batang babae na nakatingin din doon sa kanila. Sa tuwing nakikita ako po si Snow, para bang nakikita ako rin ang apo ko. Kaya sa tuwing nakikita ako na masaya at nakangiti siya, para bang alam kong masaya na rin ang aking apo. Kahit ang asawa ko ay gustong gusto rin po siya. Tumango naman si Grant. Nakaramdam siya ng awa sa matandang chef ngunit hindi yun halata sa mukha niya. Siguro dahil ever since hindi na talaga siya sanay na magpakita ng kahit anong emosyon. Alam niyo sir, sobrang mabait po talaga ang batang yan. Madalas po siya dito. Nung una ay nagmamakaawa pa po siya na makapagtrabaho dito. Kaso bawal naman po magtrabaho ang mga bata kaya hindi po siya pinayagan ng manager na makapasok. Pero magalang at matulungin po siyang bata. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit kailangan siyang maghanap ng trabaho at hindi ang mga magulang niya? Tanong ni Grant. Silang dalawa na lang daw po ng mama niyang magkasama sa buhay. Kaso may sakit daw ang kanyang ina, kaya ayun, hindi daw makapagtrabaho. Ang natatandaan ko ring sabi sa akin, nasagasaan daw yata ang kanyang ina ng isang truck mula daw noon hindi na ulit makapagtrabaho ang kanyang ina dahil lagi raw itong may sakit at parang sumusuka na rin daw po ng dugo. Grant halted upon hearing that. Wala po bang tumutulong sa kanila? Mukhang wala sir. Gusto ko nga sana silang tulungan kaso sobrang kailangan din naman talaga ng pera ngayon. Lagi din inaatake ng sakit niya ang asawa ko. Kung ano lang ang meron ako ngayon ay yun lang na ibibigay ko sa kanya. Tumango naman si Grant at muling pinuri si Chef Ching sa kabaitan nito. Tinanong niya rin kung kamusta na ba ang lagay ng asawa nito. Maayos naman na daw at nagpapagaling na lang sa bahay nila. Malaki rin ang pasasalamat sa kanya ni Chef Ching dahil sinagot niya ang hospital bill ng asawa nito. Sa totoo lang ay nawala na rin sa isip niya iyon. Matapos niya makausap si Chef Ching, muli niyang nilapitan si Snow na tahimik na kumakain. Naupo siya sa harapan nito at napangiti naman sa kanya ang batang ito. Ngayon niya lang napansin na napakaganda ng mga mata nito. Hazel brown ang kulay at tila laging nangungusap. Nagustuhan mo bang pagkain na hinanda nila sa'yo? Tanong niya sa bata na tumangu-tango naman. Opo, sobrang sarap po. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa akin ng pagkain. Pwede po bang dalhan ko rin po ang mama ko ng pagkain? Ngayon na alam na ni Grant kung anong kalagayan ng ina nito. Mas lalo lang siyang naawa sa bata at sa ina nito na hindi pa niya pa man nakikita. Pumayag siya na magdala ang bata ng pagkain para sa ina nito. Inutusan niya pa ang mga chef niya na magluto para madala ng bata sa kanyang ina. Nakausap niya pa ang bata at nabanggit nito sa kanya ang kalagayan ng kanyang ina. Balak niyo pong tulungan ng bata at ang kanyang ina? Tanong ng sekretarya niyang si Althea na kasulukuyang nakaupo sa silya sa tapat niya dito sa loob ng opisina niya. Yes. Kaya maaari mo bang alamin kung anong address ng bata? Alamin mo rin ang personal information ng magulang niya. Just to make sure na hindi nila pinababayaan ang bata at may sapat na dahilan kaya hinahayaan nila ang bata na mamalimos. Dahil nga sa madalas ang bata sa mga restaurant na pag-aari ni Grant, madali lang para sa secretary niya na malaman ang address ng bata. Matapos ang mahigit isang linggo na business trip ni Grant sa Guam, ay pinuntahan niya kaagad ang address ng batang si Snow at ang kanyang ina. Kanina bago siya nag-decide na hanapin na lang ang bata, ay pumunta muna siya sa restaurant niya para alamin kung naroon ba si Snow, subalit ayon kay Chef Ching, ilang araw na raw na hindi pumupunta ang bata sa restaurant.
Ayon kay Althea ay baka may nangyari raw sa bata kaya pinuntahan na lang nila ang address nito. Makipot at malubak ang daan tungo sa bahay na mag-ina. Halos hindi pa nga makapasok ang kotse nila. Mabuti na lang at nagawa ng paraan ng driver. Masyado rin kasi maputik at matubig sa daan. May halo pang basura kaya ayaw nila na maglakad. Saan bang bahay ni Snow dito? Nagtataka na tanong ni Grant sa secretary na napakamot naman sa ulo nito. Hindi ko po alam sir eh. Halos malaglag ang panga ni Grant habang nakatingin siya sa labas ng bintana. Ayon kay Althea ay squatter daw ang bahay na mag-ina. Ngunit hindi niya naman inaasahan na ganitong bubungad sa kanya. Sobrang dikit-dikit ng mga bahay na karamihan ay gawa lang sa light materials. Patong-patong din. Nag-aalala si Grant dahil baka magiba ang mga nasa ilalim na bahay at madamay ang mga nakapatong nito. Talaga bang dyan lang ang bahay na yon natutulog ang mga tao? At bakit ang mga bata ay walang suot na tsinelas? Grant couldn't believe his eyes. Hindi niya mawari kung paano nagagawa ng mga tao na tumagal sa ganitong klaseng lugar. Opo, sir. Hindi po kasi sila masyadong napagtutuunan ng pansin ng gobyerno, sabi ni Althea. How come? Last time I checked my budget naman ng gobyerno. Tsaka hindi ba nagdodonate ako ng lupa sa mga taga-lugar natin para malipat ang tirahan ng pamilya na walang sariling lupa? But when I check may mga kaya naman sa buhay ang binigyan ng lot sa lupain na yon. Some were even from the politician's side and that's why I assume na walang tao sa lugar natin na sa ganitong lugar nakatira. And besides, paano hindi sila mapapansin ng mga nasa katungkulan when people living here are also voters? Muling napakamot ng ulo si Althea. Ganito po kasi ngayon ang ibang mga taga-politika, sir. Hindi ko naman po nilalahat dahil may iba naman po mga matitino pero karamihan po sa kanila ay mas inuunang mga kamag-anak nila kesa tunay na mga nangangailangan. Pero wag po kayo mag-alala. Kakausapin ko po mga tao na naka-assign sa pamimigay sa lot na pinamimigay ninyo. Yes, do it please. Kung maaari, paalisin nyo na rin ang mga kapamilya ng mga politicians na hindi naman talaga sobrang kailangan ng lupain na yon. Lumabas na si Grant sa kotse at agad naman na sinundan siya ni Althea na halata sa itsura na nandidiri ito sa mga basura na naaapakan. Hi, excuse me. Magalang na sabi ni Grant sa dalawang ginang na nakatulala sa kanya. Ang isang ginang ay nakaupo pa sa mas maliit na upuan at nililinis ang kuko sa paa ng isa pang ginang. Maaari po ba ako magtanong sa inyo? Oo naman, iho. Ano bang itatanong mo? Alam niyo po ba kung saan nakatira ang batang si Aithane Nieves Sebastian? Dito raw po siya nakatira. Aithane Nieves Sebastian. Nagkatinginan ng dalawang ginang. Opo, yun po ang buo niyang pangalan. Pero ang alam ko po ay Snow po ang palayaw niya. Ah, si Tisay! Sabi ng isang ginang na naglilinis ng kuko. Bakit iho, ikaw bang ama ng bata? No, gusto ko lang sana silang puntahan. Itinuro naman sa kanila ng dalawang ginang ang daan at sinundan naman nila iyon. Mas okay nga na bumaba sila sa sasakyan dahil masyado nang makipot ang mga eskinita na pinapasok nila. Sadyang kasya lang talaga ang dalawang tao. Fudge! Napamura pa si Grant nang may maapakan siyang plastic na may laman na maruming tubig at tumalsik ang tubig sa suot niyang slacks. Oops naman si Althea sa kanyang likuran. Hindi niya na pinansin yon at tumuloy na sa paghahanap sa bahay nila Snow. Eto na po ata yun, sir. Sabi ni Althea, tuminto sila sa tapat mismo ng pinto na gawa sa yero. Ayan, sir. Yero raw pong pinto ng bahay nila, di ba? Tiningnan naman ni Grant ang pinto. At napansin na puro yero nga ang mga pinto nila. Ang iba ay butas-butas pa at may kung anong puti ang nakatakip sa mga butas. Ay lahat naman ata ng pinto ng bahay dito puro yero. Okay lang yan, sir. Malakas ang tiwala ako na itong ang bahay nila Snow. Hinayaan na lang ni Grant na kumatok at sumigaw ng tao po si Althea sa labas. Maya-maya pa ay bumukas sa pintuan ng bahay at hindi nga nagkamali si Althea. Ito nga ang bahay nila Snow. Sir Grant? Balat na sabi ni Snow habang nakatingin sa kanya. Puno ng uling ang mukha nito.
Bakit po kayo nandito? May nagawa po ba akong kasalanan? No, gusto lang kitang makita. At gusto ko rin makilala ang mama mo. Sagot niya. May sakit po kasi ulit ang mama ko ngayon eh. Pero pasok po kayo, gigisingin ko lang po ang mama. Kailangan pa nilang yumuko para hindi sila mauntog sa pagpasok nila sa loob. Tila naputulan pa nga mga ito ng ilaw. Mabuti na lang at pumapasok sa mga nakabukas sa bintana ang liwanag. Maliit lamang ang bahay. Ganon pa man, malinis rin. Mainit din sa loob kaya agad na namuo ang pawis sa kanyang noo. Anak, sinong nariyan? Napatingin sila sa isang babae na lumabas mula sa isang maliit na pinto na sa tingin niya ay banyo. Halatang hinang-hina ang babae dahil kumakapit na ito sa dingding para makatayo ng tuwid. Paubo-ubo rin ito at namumutla. Sa sandaling nakita niya ang babae na lumabas, natigilan si Grant na animoy na ipako siya sa kinatatayuan. Maple? Grant? Magkasabay nilang banggit ang pangalan ng isa't isa. Nagkasalubong ang kilay ni Grant at hindi lubos akalain na muli niyang makikita ang dating kasintahan sa ganitong kalagayan. What happened to you? Ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Magkakilala po kayo? Tanong ni Snow. Iniwas naman ni Maple ang tingin. Ano ginagawa mo dito, Grant? I'm here to meet Snow's mother. Don't tell me ikaw ang kanyang ina. Ako nga. Sagot nito at nag-angat ng tingin sa kanya. Anong kailangan mo sa amin? I just wanted to help you. Kung ganun, ikaw ba ang taong laging nagbibigay ng pagkain sa anak ko? Isa sa mga chef sa aking restaurant ang laging nagbibigay ng pagkain sa kanya. Tumango naman si Maple at muling napaupo. Halos matumba na ito sa hina ng katawan. Maraming salamat sa kabaitan mo sa anak ko. Sa aming mag-ina. Pero maaari ka nang umalis. Baka malaman pa ng magulang mo na nakikipagkita ka sa akin. Ano pang gawin nila sa anak ko? Maple. Sige na, Grant. Umalis ka na. Ayoko nang idamay nilang maging anak ko. Si Snow na lang ang tanging meron ako. Kinuha na nilang lahat sa akin. Hindi ko na makakaya kung pati ang anak ko ay idamay din nila. Ayaw pa sana niyang umalis dahil gusto niya pa itong makausap at gusto niya rin itong matulungan. Subalit nakiusap sa kanya si Maple na umalis na siya. Halata rin kay Snow na natatakot na ito kaya wala siyang choice kundi ang umalis na. Sa bahay niya ay walang ibang laman ng isipan niya kundi ang mag-ina. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Maple para magkaganon ang buhay nito. Kilala niya si Maple. Noong magkasintahan pa sila ay palagi nitong sinasabi sa kanya ang mga pangarap nito sa buhay na gusto nitong marating. Mahirap lamang ang pamilya ni Maple pero mapagmahal sila at napakamasayahin. Kahit anong pagsubok sa buhay ay hindi nila sinusukuan. Palagi silang nakakaisip ng solusyon sa bawat problema na dumarating sa kanilang mga buhay. Kaya hindi niya mawari kung ano bang nangyari, kung bakit gano'n ang nangyari kay Maple. Hindi mawala sa isipan niya ang mga nakita kanina at ang nalaman na ang ina ni Snow ay walang iba kundi ang kanyang first love, ang kanyang first heartbreak at ang kanyang greatest love. Noong nasa high school pa lang sila, naging sila ni Maple. Kay Maple niya nakita ang future niya at ito rin ang pinangarap niyang maging asawa. Si Maple na rin ang siyang pinangarap niyang makasama hanggang sa pagtanda. Ang kaso, hindi tanggap ng mga magulang niya ang relasyon nilang dalawa sapagkat mahirap lang si Maple at siya ay galing sa isang mayaman at kilalang pamilya. His father was the governor of their province, while his mother was a well-known businesswoman. Ang gusto ng magulang niya para sa kanya ay isang babae na galing sa mayaman at kilalang pamilya. They had never supported his relationship with Maple. By his second year in college, his parents, disapproving and overbearing, coerced him into ending things with her, shattering his hopes of future together. Iniwan na sila ng kuya niya para sumama sa kasintahan nito, sa halip na piliin silang pamilya nito.
Sa ginawang iyon ng kuya niya ay alam niya na labis na nasaktan ng mga magulang niya at ayaw niya na muling masaktan ng mga magulang niya kung magiging suwael din siya at pipiliin ang pagmamahal kesa sa gusto nila. At ayaw din ni Grant na ma-disappoint sa kanya ang mga magulang niya. Napakaraming bagay na ang sinakripisyo ng mga ito para sa kanya, kaya hindi niya natatalikuran ng magulang para lang piliin ang pagmamahal. Alam niya na ang gusto lang ng magulang niya ay kung ano ang makakabuti para sa kanya. Besides, they were still young at that time. Alam niya na may mga kanya-kanyang pangarap pa sila ni Maple. Marami pa silang mga bagay na mararating sa buhay. Torn between two worlds, Grant knew that choosing one side meant losing people who held a special place in his heart. Mahirap man para sa kanya na pumili kung sino ang dapat niyang sundin. Ngunit sa huli ay mas pinili niyang sundin kung ano ang gusto ng magulang niya. He broke up with Maple. Kahit mahirap sa kanya na gawin yon dahil mahal na mahal niya ito at si Maple na ang pinangarap niya makasama, ay sinunod niya kung ano ang gusto ng mga magulang niya. In return, his parents promised him that they would give her a scholarship so she could pursue her dream of studying in college. At pag nakapagtapos na ito ng pag-aaral, agad din itong makakahanap ng trabaho. Isa rin yun sa mga dahilan kung kaya sinunod niya ang gusto ng magulang niya. Gusto niya rin kasi na matupad din ni Maple ang lahat ng mga pangarap nito sa buhay. Ngunit nang makita niya ang buhay na meron ito ngayon, bigla siyang napaisip sa mga nangyari. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalala na tanong sa kanya ni Althea. Halatang halata kasi ang inis sa kanyang mukha habang nag-golfing siya. He couldn't even focus on the game. Naglalakbay yung utak niya sa malayo. Napabuntong hininga ng malalim si Grant. "Yeah, ayos lang ako." "Sigurado po ba kayo, sir? Kanina pa po kasi kayo naglalaro pero hindi niyo pa rin po natatamaan ng bola." Sabi ni Althea sabay kamot sa ulo at doon lang napansin ni Grant na para nga siyang tanga na kung ano-anong pinapalo maliban sa bola. Nagbuntong hininga na lang si Grant sa sarili at saka ibinigay ang golf clubs niya sa caddy na nasa may tabi niya. Pagkatapos ay tuluyan niyang hinarap ang secretary. "Wala naman akong appointment ngayong araw, diba?" Tumango-tango si Althea. "Opo, sir. Kapag ganitong araw ay wala po kayong kahit na anong schedule niyo para makapag-focus po kayo sa pag-golf." "Gusto kong bumalik sa lugar nila, Maple. Gusto ko silang makita ng anak niya." "Ngayon na po ba tayo pupunta, sir?" "Yeah." Matapos siyang makapaglaro ay nagtungo na nga sila sa lugar nila Maple. Sa palagay ni Grant ay hindi siya matatahimik hanggang hindi niya muling nakikita si Maple at ang anak nito. "Ano nangyari?" Nag-aalala na tanong ni Grant nung pagdating nila sa squatter kung saan nakatira sila Maple at ang anak nito ay nakita niya mga tao na nagkakagulo at may makapal na usok na nagmumula sa mga tabi-tabing kabahayan. "Sir, mukhang nagkakaroon po ng malaking sunog mula sa mga kabahayan," sagot ng driver. Bumangon ang kaba sa dibdib ni Grant at naisip ang mag-ina. Gulat na gulat naman ang driver at si Althea nang bigla niyang buksan ng pinto ng sasakyan at nakipagsiksikan ng mga taong nagkakagulo. Halos hindi na siya makadaan at nababasa na rin siya sa mga taong may bitbit na balde ng tubig para subukang apulahin ang apoy. Pagdating niya kung saan banda ang bahay ni Maple, agad niya itong namataan kaya naman mabilis niya rin itong nilapitan. "Maple, si Snow, nasan si Snow?" Puno ng takot at pag-aalala na tanong niya. Grant, napahikbi si Maple at halos namawala ng lakas ang buong katawan. Kung hindi lang ito nahawakan sa balikat, ay baka tuluyan na itong natumba. "Si Snow, ang anak natin, naiwan siya sa loob ng bahay. Nasa loob siya ng bahay. Tulungan mo ang anak natin, Grant. Iligtas mo siya. Parang awa mo na." Nang sandaling marinig yun ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon at dali-dali siyang pumasok sa eskinita patungo sa bahay ni Maple. Pagdating niya doon ay kitang-kita niyang malaking apoy sa bahay. Mas lalo siyang natakot at nag-alala. Hindi naman alintana ang malakas na apoy, pumasok siya sa loob habang sinisigaw ang pangalan ni Snow. Makapal ang usok sa loob ng bahay at halos wala siyang maaninag. Patuloy siya sa pagsigaw. Umaasa na sasagot si Snow. Halos hirap na rin siyang makahinga dahil sa sobrang kapal ng usok.
Since gawa lang sa light materials ang bahay, mabilis na lumaki ang apoy. Mainit na rin ang paligid na pakiramdam ni Grant ay nasusunog na rin ang balat niya. Tulong! May narinig siyang boses ng bata at sinundan ng pag-iyak at mahinang daing. Snow? Snow, nasan ka? Bagaman nahihirapan sa sobrang kipot ng kanyang dinadaanan at sa sobrang lakas ng apoy, ay hinanap ni Grant kung nasaan si Snow. Wala na siyang pakialam kung sa ginawa niyang ito ay hindi na siya makalabas ng buhay. Ang mahalaga ay mahanap at mailigtas niya si Snow, ang anak niya. Hindi natagal ay natagpuan niya ito. Nakaupo ito sa isang sulok habang mayakap na kung ano. Bagaman nahihirapan ay ayaw ni Snow na bitawan ang yakap nito. Mas lalo pang lumakas ang apoy at maging si Grant ay nangihina na rin dahil sa kapal ng usok. Binuhat niya si Snow at buong lakas at tapang na idinaan sa apoy para lang makaligtas sila. O lang sa isip ni Grant ang mga sandaling yon, kahit hindi na siya makaligtas, kahit mailabas sila ang bata. Ngunit sa awa ng Diyos ay dalawa naman sila nakalabas. Pagkalabas nila ay sakto naman na dumating ng mga bumbero at ang ambulance kaya noong tuluyang nawala ng malay si Grant, mabilis silang naisakay sa ambulance at dinala sa ospital. Nagising na lamang si Grant na nasa isang silid siya. Puting-puti ang paligid. Sa tabi niya ay may oxygen at doon niya napagtanto na nasa ospital siya. Takot na bigla siyang naupo sa kama at mabilis na napatayo ang sekretary niya si Althea na noon ay nakaupo sa sofa nang malaman na nagkamalay na siya. Sir, gising na po kayo. Nilapitan siya ni Althea. Mabuti na lang po at nagkamalay na kayo. Ilang oras din po kayong walang malay. Akala ko nga po kung ano nang nangyari sa inyo. Si Snow, si Maple, nasan sila? Ligtas ba sila? Mas una niyang inalalang mag-ina kesa sa sarili. Opo sir, nakaligtas po sila. Nasa kabilang silid lang po sila ngayon. Gusto niyo po ba silang puntahan? Malalim na ang gabi at pagdating niya sa kwarto kung nasaan ang mag-ina, ay tulog na si Snow. Si Maple naman ay nakaupo lang sa tabi ng anak at lumuluha habang pinagmamasdan ang natutulog na anak. Nang mapansin nito ay tiningnan siya. Nagpaalam muna sa kanila si Althea para bigyan sila ng privacy na makapag-usap. Lumabas din muna sila sa kwarto para hindi nila maistorbo ang tulog ng bata. Maraming salamat sa ginawa mo kanina, Grant. Panimula ni Maple. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa aking anak. Hindi ko kaya kung mawawala siya sa akin. Kaya maraming salamat sa pagbubuwis mo ng buhay para sa kanya. Dahil sa'yo, ay kasama ko pa rin ang anak ko. Mariin na napalunok si Maple at nananatili naman ng tingin niya dito. Kanina, akala ko mawawala na sa akin ang anak ko. Akala ko hindi na ulit siya makakalabas mula sa nasusunog naming bahay. Nakalabas na siya kanina bago pa man lumaki ang sunog. Dalawa kami nakalabas, subalit bigla na lang siyang tumakbo papasok ng bahay para daw kunin ang alkansya niya, kung saan niya inilalagay ang inipon niyang pera para makapagpagamot ako. Hindi ko siya nagawang pigilan. Sinubukan kong habulin siya, subalit bigla na lang sumiklab ang malaking ampoy. Ani Maple kaya mahigpit na hinapit niya sa dibdib ang babae. Hindi ko mala siya nagawang pigilan. Kung hindi ka dumating, baka tuluyan na siyang hindi nakalabas sa aming bahay. Baka hindi ko na siya kasama ngayon. Shhh! Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto ang nangyari. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Sabi niya habang hinahagot ang likuran nito. Halos hindi na ito makahinga sa labis na kakaiyak, kung kaya naman ang gabing yon ay hindi niyo muna ito iniwan. Nanatili siya sa loob ng silid kung nasaan si Snow. Si Maple naman ay halos ayaw nang matulog para lang mabantayan ang anak. Sinabihan niya na ito na kailangan nitong matulog, subalit ayaw nitong alisin kahit saglit na lang ang mga mata sa anak sa takot na baka bigla lang itong mawala sa harapan nito. Iligtas mo ang anak natin, Grant. Iligtas mo si Snow. Nagising si Grant dahil sa panaginip niyang iyon. Inilibot niyang tingin sa loob ng silid kung nasaan siya ngayon.
Una niyang nakita si Maple na nakaupo sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang natutulog na anak. Pinagmasdan lamang nito ang anak na natutulog at tila ayaw alisin kahit saglit ang tingin. Lumipat ang tingin ni Grant sa orasan na nasa malapit na nasa mesa katabi ng kama. 4:00 pa lang na madaling araw. Hindi niya naman namalayan na nakaidlip na pala siya, subalit si Maple ay nananatiling gising at ang mga mata ay nasa anak lamang. Nangihina ang buong katawan na tumayo si Grant. Pakiramdam niya ay naubos ang buong lakas niya. Nakatuon ang mga mata niya kay Snow na mahimbing ang tulog. Hindi niya naramdaman na tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata habang siya ay naglalakad palapit sa kama. Tiningnan niya si Maple at napunan nito ang emosyon sa kanyang mukha. Anong napanaginipan mo? Tanong ni Maple na napansin kanina nagkaroon siya ng masamang panaginip. Si Snow. Totoo ba ang akong ama niya? Totoo ba ang sinabi mo sa akin na anak natin siya? Iniwas si Maple ang tingin. Ibinalik sa mukha ng anak na mahimbing pa rin ang tulog. Oo, anak natin siya. Nagkaroon tayo ng anak nung may nangyari sa atin bago ka nakipaghiwalay sa akin. May nabuo sa sinapupunan ko. Hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya dahil hindi ko hinayaan ang mga magulang mo. Pinipigilan nila ako na sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa kanya. Mariin namang napalunok si Grant. Nanatili ang tingin niya sa kanyang anak. Noong mga sandaling iyon ay hindi niya mawari kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Masaya siya, pero at the same time ay nasasaktan din dahil hindi niya man lang alam na nagkaroon pala sila ng anak. At kung hindi niya pa ito nakita sa restaurant ng pag-aari niya, at kung hindi pa nagkaroon ng malaking sunog, ay hindi pa niya malalaman ang tungkol sa anak niya. Tiningala siya ni Maple. Nangungusap ang mga mata nito na puno ng luha. Ngayon na alam mo na ang totoo tungkol sa anak natin. Pwede ba akong humiling sa iyo, Grant? Kahit na alam kong walang karapatan na hilingin sa iyo ito, maaari pa rin ba akong humiling sa iyo? Tiningnan niya lang si Maple at hinintay niya kung anong susunod nitong sasabihin. Maaari bang huwag mo siyang ilalayo sa akin? Pwede mo naman siyang makasama kung nanaisin mo. Ay pwede mo rin siyang isama sa bahay mo dahil alam ko na kapag nasa piling mo siya, hindi niya mararanasan ng hirap. Maibibigay mo ang maayos na buhay para sa kanya. Pero kung pwede, huwag mo siyang ilalayo sa akin. Huwag mo sana akong pagbawalan na makita at makasama ang anak natin. Si Snow na lang ang tanging meron ako. Kung mawawala pa siya, ay hindi ko na alam kung ano pang mangyayari sa akin. Sa mga sandaling yon ay wala nang pakialam si Maple kung magmukha man siyang tanga na magmakaawa kay Grant na huwag ilalayo sa kanyang anak nila. Kahit na alam niyang may kasalanan din siya dahil hindi niya agad sinabi kung ano ang totoo kay Grant, kinapala niya ang mukha niya na humiling. Iyon na lang ang tanging paraan na naiisip niya para huwag malayo sa kanya ang anak. Matapos ang nangyari na sunog at matapos muntik na mawala sa kanya ang anak niya dahil sa naging kapabayaan niya, napagtanto ni Maple na mas mabuti para kay Snow kung sa ama na ito titira. Mayaman na tao si Grant. May maayos itong pamumuhay. Kung kaya sa piling ng ama ay hindi na mararanasan ni Snow ang maghirap. Makukuha na ng anak niya ang lahat ng gusto at makakain na rin ito ang lahat ng mga pagkain na gustuhin nito. Mahirap din ito para kay Maple. Ngunit iyon na lang ang tanging paraan para mabigyan ng maayos sa buhay ang anak dahil sa piling niya ay naranasan na ni Snow ang labis na hirap. Naranasan nilang mag-ina ang halos hindi na kumain sa isang buong araw at ayaw niya nang maulit pa iyon. Mas lalo lang na ayaw niyang mailagay sa panganib ang buhay ng anak. Hindi ko ilalayo sa iyo ang anak natin, Maple. May mga pagkakamali ako sa inyo noon. At hindi ko nadadagdagan ang pagkakamali kung iyon ang isa pang pagkakamali. Hindi ko ilalayo sa iyo ang anak natin. Kahit anong mangyari, ay hindi ko ilalayo si Snow sa iyo. Salamat, Grant. Pinagmasdan lang ni Maple si Grant na hawak-hawak ang kamay ng anak nila. Kitang-kita sa mga mata nito ang saya and at the same time ay kakikitaan din ng guilt at regret dahil kailangan daw lumaki ng anak nila nang wala ito sa tabi ng anak.
Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Grant sa anak at paulit-ulit din itong sinasabi sa kanya kung gaano itong kasaya na malaman na may anak na ito. Noong nasa Amerika pa ako, hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak. Ang gusto ko lamang noon ay makapag-focus sa business ko na hindi nga sumagi sa isipan ko na darating ang araw at may isang maliit na batang tatawag sa akin ng papa at ipagmamalaki ko sa buong mundo na anak ko. Perhaps I said that because I can no longer feel any purpose. It's as if the spark that once ignited my passion has flickered out. Each day blurs into the next, and I wake up only to trudge through work, devoid of any inspiration or motivation, feeling like an automation rather than a living, breathing person. Nawala lahat sa akin nun. Pakiramdam ko ay ang silbi ko lang ay panatilihin na maayos ang pagpapatakbo ng kumpanya at pasahurin ng tama ang mga empleyado. Pero ngayon, alam ko nang may purpose ulit ako. Sobrang saya ko. I feel complete. Pakiramdam ko ay nabuo ulit ako. Inabot ni Grant ang mukha ng anak at inalis ang ilang hibla ng buhok sa noon nito. Ganito palang pakiramdam na maging ama, no? Sobrang saya ko. Kung sana lang ay una pa lang nalaman ko na nagkaanak tayo, hindi sana ako umalis. Kahit alam kong hindi ako magiging isang perpektong ama, sisikapin kong maging mabuting ama para sa kanya, para sa anak natin. Pagsikat ng araw ay nagising na rin si Snow at marahil ay nagtataka ito kung bakit bigla na lang itong niyakap ni Grant ng sobrang higpit habang umiiyak. Kitang-kita naman sa mga mata ni Snow ang pagtataka. Siguro ay naguguluhan na ito sa mga nangyayari. Kitang-kita niya rin sa mga mata ni Grant nang gustong-gusto na nitong sabihin sa kanilang anak ang totoo. Subalit nakiusap siya na kung maaari ay wag muna at pakiusap niya na siya na rin ang magsasabi sa kanilang anak. Batid niya kasi na labis mabibigla si Snow. Gusto niya munang ihanda ang anak. Naunawaan naman niya ni Grant. Ayon sa tauhan kong pumunta sa dati niyong bahay ay tuluyan ng natupok ng apoy ang bahay ninyo. Malungkot na balita ni Grant sa mag-ina na pareho namang nanlumo dahil sa narinig. Isang araw na nanatili si Snow sa ospital at ngayong araw ay makakauwi na sana ito subalit wala ng bahay na uuwian. Paano na po tayo, Mama? Saan po tayo uuwi? Naluluhang tanong ni Snow. Huwag kang mag-alala, anak. Hahanap ng paraan si Mama, ha? May mga kakilala naman ako eh. Doon muna tayo sa kanila pansamantalang makikituloy. Mahahalata naman sa boses ni Maple na pinanghihinaan na nga rin ito. Subalit pilit lang na nilalakasan ng loob para sa anak. Pwede kayong tumuloy sa bahay ko, wika ni Grant. Gustong-gusto niyang makasama ang anak niya. Kahit pa hindi pa alam ni Snow ang tungkol sa kanya, ay gustong-gusto niya itong makasama. Kasambahay lang ang tanging kasama ko sa bahay. Kaya pwedeng-pwede na doon muna kayo tumuloy. Mas magiging panatag din ang loob ko kung doon muna kayo sa akin. Pero, talaga po? Masayang tanong ni Snow kaya hindi natuloy ni Maple ang sasabihin. Pwede po ba talaga na doon po muna kami ni Mama sa bahay mo tumuloy? Tumango naman si Grant bago yumuko para makapantay niya ang height ng anak. Oo naman. Pwedeng-pwede kayo ng mama mo sa bahay ko. Kahit gaano pa katagal, pwede kayo magstay doon. Sa mga sandaling yon ay gusto nang sabihin ni Grant sa anak na hindi na nila kailangang umalis sa bahay niya dahil ang bahay na iyon ay magiging bahay na rin ito sapagkat anak niya ito. At ganun pa man kahit ganun niya kagustong sabihin ang lahat ay pinigilan niya iyon. Pinigilan niya ang sarili. Darating ang araw na masasabi niya rin yon sa mga anak, ngunit sa ngayon ay kailangan niya munang irespeto ang pakiusap sa kanya ni Maple. Samantalang kahit may pag-aalangan man ay pumayag si Maple na doon muna sa bahay niya tumuloy. Ayaw din kasi nito na sa tabing kalsada patulugin ang anak tsaka mukhang close na rin naman agad si Snow kay Grant. Pagdating nila sa bahay ni Grant ay agad niyang pinaayos sa mga kasambahayang 2 guest rooms. Ang isa ay magiging sariling kwarto ni Snow habang ang isa naman ay para kay Maple. May sarili rin po akong kwarto?
Hindi naman makapaniwala na tanong ni Snow. Yes, para sa'yo ang kwarto na to. Bukas ay darating ang mga pinabili ko sa sekretary ko ng mga laruan na maaari mong makasama dito sa kwarto mo para hindi ka na matakot mag-isa, okay? Paliwanag ni Grant. Wow, talaga po? May mga laruan din po ako? Grant smiled and nodded. Oo naman. Sabihin mo lang sa akin kung ano-ano mga gusto mo at bibilhin ko ang lahat para sa'yo. Sobrang saya ng bata at masaya rin siya na makita ang gala sa mukha nito. Nilingon ni Grant si Maple na nasa kanyang likuran. Basta nito ang anak. Bagaman nakangiti ay kitang-kita pa rin ni Grant ang lungkot sa mga mata nito. Maya-maya pa ay nagpaalam sila kay Snow na iiwan muna ito para makapag-enjoy ito sa bago nitong kwarto. Sunod na sinamahan ni Grant si Maple sa magiging kwarto nito. Alam ni Grant na pagod ang mag-ina. Hindi lang sila pagod physically kundi emotionally din kaya naman ay hinayaan niya muna na makapagpahinga ang mag-ina. Napansin naman ni Grant na tila hirap maglakad si Maple at nangihina rin ito. Marahil ay dahil sa nasagasaan daw ito ng truck kaya na mismong araw na yon ay tinawagan niya ang kilala niyang doktor para makapagpa-appointment kagad at gusto niyang ipagamot si Maple para hindi na ito mahirapan at ganun din ang anak nito. Kayo po nagluto ng lahat ng to, Sir Grant? Tuwang-tuwang tanong naman ni Snow habang nakatingin sa mga pagkain na nakahanda sa mahabang mesa. Kanina habang tulog pa mag-ina ay nagluto si Grant ng mga masasarap na pagkain para sa kanila. Gusto niyang makabawi kaagad ang katawan nila at gusto niya na kahit papaano ay makalimutan nila ang traumatic na experience na napagdaanan nila. Oo, niluto ko yan para sa'yo. Sa inyo ng mama mo. Kaya sige na, kumain na kayo. Mabilis na umupo naman si Snow at nagpasalamat sa kanya. Tiningnan ni Grant si Maple na tila nahihiya at may pag-aalangan. Ilang segundo silang nagkatinginan ngunit si Maple din ang unang nag-iwas at naupo na rin. Naupo na rin siya sa silya sa harapan ng mag-ina at siya nang naglagay ng kanin sa plato ni Snow. Gustong gusto ko po talaga ang luto niyo, Sir Grant. Ang sarap niyo pong magluto. Papuri ni Snow habang puno ang bibig at mukhang sarap na sarap sa kinakain. Salamat. Masayang sabi niya naman. Subalit may kung anong pait na nadama si Grant. Tawag sa kanya ng sariling anak ay Sir Grant. Ang sakit palang marinig na gano'n ang tinatawag sa iyo ng sarili mong anak. Marahil ay napansin naman ni Maple ang lungkot sa kanyang mga mata kaya napatigil din ito sa pagkain at napatitig sa kanya. Kitang-kita ni Grant ang lungkot sa mga mata nito at naroon din ang guilt na dapat ay hindi naman ito naramdaman ng mga sandaling yon. Kumain ka ng marami ha, para mabawi mo agad ang lakas mo, sabi ni Grant sa anak. Tumango lamang sa kanya si Snow na itinuon ang atensyon sa kinakain. Sinulipan niya rin si Maple na mabagal na kumakain. Habang kumakain ay hindi naman maiwasan na mapansin ni Grant ang mga gawin ni Snow. Katulad ng mga gawin niya rin. Kung tutuusin ay parang ang carbon copy niya ito. Halos lahat ng mga nakasanayan niyang gawin ay ginagawa rin ito. Hindi na kailangan ng anumang DNA test na magpapatunay na anak niya ito dahil sapat na ang lahat ng iyon bilang patunay na anak niya nga ang batang ito. Ngayon niya lang din napansin na sa sobrang laki ng pagkakahawig ni Snow sa ina nito, bakit nga ba hindi niya napansin yun nung una pa lang nilang nagkita ng bata? Hindi ka ba makatulog? Tanong niya kay Maple na lumabas ng kwarto nito. Umiling-iling ito. Hindi. Nawala ng antok ko. Ikaw? Kakatapos ko lang sa trabaho. Natutulog na ba ang anak natin? Oo, napagod yata siya sa paglalaro sa mga binili mong laruan para sa kanya. Nagustuhan niyo ba ang mga laruan niya? Oo naman, nagustuhan niya lahat. Sa sinabi niya ni Maple ay napangiti siya kaagad. Masaya at kahit papaano ay nagawa niyang mapasaya ang anak. Nag-angat din nito ng tingin sa mga mata niya. Pwede ba kita makausap, Grant? Magpapahinga ka na ba? Pumayag si Grant na makausap siya nito. Nag-decide sila na sa veranda na lang mag-usap. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo, Grant. Seryoso ang sabi sa kanya ni Maple. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin ng anak mo dito sa bahay mo.
Huwag ka mag-alala. Pag nakahanap na ako ng bago kong tutuluyan, ay aalis na rin ako dito. Hindi mo naman kailangang humanap ng ibang matutuluyan, Maple. Wala namang problema sa akin kung dumito ka muna sa bahay ko. At isa pa, sigurado lang ako na malulungkot si Snow kung aalis ka at iiwan mo na siya. Mas sanay si Snow na ikaw ang kasama niya. Hindi, nakakahiya. Tsaka ayoko na. Because of my parents? Putol ni Grant sa sasabihin ni Maple. Dahil doon ay napayuko ito. Wala sila ngayon sa bansa. Sa Amerika na sila namamalagi ngayon. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. At hindi ko alam at hahayaan na may gawin silang masama sa inyo ng anak natin. Iniwas ni Maple ang tingin. Sa totoo lang, ay ayaw rin naman talaga sana niya na iwan sa iyo ang anak natin dahil ayoko na madamay siya sa pagkadisgusto sa akin ng magulang mo. Pero alam ko na sa piling mo ay mas lalong magiging maayos ang buhay ng anak natin. Hindi ko maibibigay sa kanya ang buhay na kaya mong ibigay sa anak natin. Ang pakiusap ko lang sa'yo ay ipaglaban mo siya kung sakali man na pati siya ay hindi rin magustuhan ng mga magulang mo. Hindi mo kailangan na idamay dahil ilalayo ako para hindi na madagdagan ang galit nila. Ayoko rin ang iasa ang lahat sa'yo. Ang anak lang natin ang responsibilidad mo at hindi na ako kabilang doon. Hindi na ba talaga maibabalik ang dating tayo, Maple? Kahit sa anak na lang natin, no? Wala na ba talagang pag-asa? Tanong ni Grant at mariin na napalunok habang nakatingin sa mga mata ni Maple. Iniwas naman ni Maple ang tingin. Sa sitwasyon natin ngayon, malabo na, Grant. May mga bagay kasi na hindi na maibabalik sa dati. Lalo na kung nawasak na maraming nagnais na humadlang. Kahit ipilit pa man natin na hindi na maaari. Dumiretso na lang ng tingin para sa mga anak niya na sina Maple. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay sasabihin ko ng totoo sa anak natin. Ipagtatapat ko na sa kanya na ikaw ang ama niya. Nang sa ganon ay natututunan kanyang tanggapin na ikaw ang kanyang ama. Sasanayin ko rin siya na ikaw ang makakasama niya nang sa ganon, sa pag-alis nito ay hindi siya mahirapan. Guess ni Grant na pigilan si Maple mula sa gusto niyang sabihin dito na gagawin niya ang lahat para maibalik sa dati ang naudlot niyang pag-iibigan. Gusto niyang sabihin na ngayon ay handa na siyang ipaglaban nito, ngunit walang katumbas sa mga kataga mula sa bibig niya. Kahit pa noong umalis na si Maple sa harapan niya ay wala siyang nagawa, wala siyang nasabi. Katulad nga na inaasahan ay nabigla si Snow sa nalaman na siya pala ang ama nito. At kahit pa dinahan-dahan naman ni Maple ang pagkakasabi sa anak, sa ganon ay maging kalmado ito at hindi na rin naging sapat. Kayo po ba talagang ama ko? Naluluhang tanong ni Snow. Bakit hindi niyo po kaagad sinabi sa akin na ikaw pala ang taong matagal ko nang hinahanap? Bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa akin? Bakit ngayon lang? Wala namang tigil sa pagbuhos ng luha ng mga mata ni Snow at nasasaktan si Grant na makita iyon at masigit siyang nasaktan dahil batid niya na siya ang dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang anak. Mas lalo namang nabawasak ang puso niya dahil alam niya na siya ang dahilan ng tulo ng luha sa mga mata nito. Kitang-kita ni Grant ang sakit, puot at lungkot sa mga mata ng anak niya. Anak, I'm sorry. Sambit niya bago niyakap ng mahigpit ang anak. Patawarin mo ang papa kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Patawarin mo ang papa. Hindi ko alam ang tungkol sa'yo nung una. Hindi ko alam na nagkaroon pala ako ng anak. Kung alam ko lang sana, eh di hindi na sana ako umalis at nanatili na lang ako sa tabi ng iyong mama. Patawarin mo ako kung hindi ko inalam. Ang tagal po katang hinanap, Papa. Ang tagal ko pong naghintay sa inyo. Ang tagal ko pong umasa na babalikan niyo po kami ni Mama para tulungan. Ilang beses ko pong pinagdasal ngunit wala pong tumupad sa mga hiling ko.
Hanggang sa nawala na po ako ng pag-asa dahil akala ko po ay hindi ka na babalik at hindi ka na magpapakita sa amin. Humina ang boses ni Snow at tila hirap na makahinga. Bakit po kung kailan tanggap ko na at kung kailan ayoko na, saka naman po kayo bumalik sa amin ni Mama? Bakit po ngayon lang? Ang sakit na kanilang nararamdaman ay nahaluan ng labis na takot. Nang bigla na lang nawala ng malay si Snow habang yakap-yakap niya ito. Sa labis na takot sa nangyari ay mabilis nila itong dinala sa ospital. Kahit si Maple na masamang pakiramdam ay hindi naman mapakali hanggang hindi nakakasiguro na nasa maayos ng kalagayan ang kanilang anak. Dok, kamusta po ang anak namin? Ayos lang po ba siya? May malay na po bang anak namin? Nanginginig na boses sa tanong ni Grant sa doktor na lumabas mula sa emergency room. Sa ngayon ay stable na po ang lagay ng anak ninyo, sir. Natutulog na lang siya para muling makabawi ang kanyang katawan. Anumang sandali ay magigising na siya. Sagot sa kanila ng doktor. Gustuhin man nila na maging masaya subalit hindi nila magawa dahil batid nila na may kasunod pa na sasabihin ng doktor. Sa emosyon pa lang na nakikita nila sa mga mata nito, alam na nila na hindi iyon magiging maganda. But there is something that you need to know about your daughter's condition. Your child's heart is weak. Chinek ko ng mabuting puso niya at nakita ko kung anong problema. She has a rare condition called dilated cardiomyopathy. This condition causes her heart muscle to become enlarged and weaker over time, leading to decreased heart function. And as her heart becomes more swollen and strained, the risk of it stopping altogether increases, which could be life-threatening. Pakiramdam nila ay tuluyan ang nawalan ng lakas ang kanilang mga tuhod dahil sa mga sinabi ng doktor. Ipinaliwanag nito sa kanila na hindi raw naging halata ang mga symptoms ng sakit ni Snow sa puso, subalit dahil sa pagka-expose nito sa makapal na usok at sanhi ng sunog, ay na-trigger daw ang sakit ni Snow sa puso. Iyon ang isa sa mga naging dahilan kung kaya tuluyan nang nanghina ang puso nito. Nang dahil nga sa nangyari ay maging si Maple ay nawalan din ng malay. Hindi nito kinaya ang emosyon na nararamdaman. Noon pa man ay mahina na talaga ang katawan ni Maple sapagkat may sakit din ito na iniinda at pilit lamang ito na nilalabanan, ngunit ang malaman na nag-iisa itong anak at siyang tanging pinaguhugutan nito ng lakas ng loob ay may malubhang sakit. Mama, may sakit daw po ako. Nauutal na tanong ni Snow sa ina. Mahina pang tono ng boses nito. Nang sandaling magising si Snow ay nasa tabi na sila nito. Mabuti na lang din at mas naunang nagising si Maple kesa kay Snow, kaya hindi na ito masyadong nag-alala sa ina. Oo anak, pero huwag ka mag-alala ha. Sigurado ako nagagaling ka rin kaagad. Magaling ang mga doktor dito. Tsaka andito lang kami ng papa mo para alagaan ka. Sigurado akong gagaling ka kaagad. Sabi ni Maple sa anak. Talaga po mama? Dalawa po kayo ni papa mag-aalaga sa akin? Nanginginig ang mga mata ni Snow. Oo naman anak. Ngayon nakasama mo ng papa mo, aalagaan ka na rin niya. Siya na rin ang mag-aalaga sa'yo. Sabi ni Maple. Thank you po mama at papa. Matamis na ngumiti sa kanila ang anak. Niyakap naman ito ni Maple. Niyakap din ni Grant ang mag-ina at nangako pa siya sa anak na gagawin niya ang lahat para maalagaan ito ng mabuti at para gumaling ito sa sakit nito. Mama, papa, promise niyo po sa akin na dalawa kayong mag-aalaga po sa akin ha? Hiling ng kanilang anak sa kanila. Hindi naman agad sumagot si Grant at tiningnan lang ni Maple na ngumiti sa anak, ngunit kita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito. Oo naman anak. Dalawa kami ng papa mo mag-aalaga sa'yo. Pangako ni Maple kaya maging si Grant ay napangiti rin. Maya-maya ay iniwan sila ni Maple para raw makapag-usap sila ng pribadong mag-ama. Alam niyo po, nagalit po ako sa inyo. Nung kailangan po kasi namin ay wala ka sa tabi namin. Noon aksidente po si mama. Walang ibang makakatulong sa amin noon.
Tapos wala po kayo sa tabi namin. Pero ngayon po, naiintindihan na po namin. Kasi may dahilan ka kaya umalis. Kaya hindi ka po namin nakasama. Hindi ko po alam kung anong dahilan nyo pero kung ayaw nyo pong sabihin sa akin, nauunawaan ko. Pero sana po, huwag nyo na po ulit kami iwan ni Mama. Lalo na po ngayon na may sakit ako. Alam ko pong nahihirapan ng mama ko. Kailangan niya po ng karamay. Sa murang edad, sobrang mature na nga itong magsalita at ang lahat ng kataga na lumalabas sa bibig nito ay tagos hanggang buto niya. Nangingilid ang luha sa mga mata na tumingin ito sa mga mata niya. Kaya please po, huwag na po ulit kaming iiwan ng mama ko. Tuluyan na rin pumatak ang luha sa mga mata niya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at nangako na hindi na ulit siya aalis sa tabi ng mga ito. Habang nakakonfine pa sa Snow sa ospital ay pinapagamot niya rin si Maple dahil may dinaramdam din ito. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Maple dahil hindi naman daw yun kailangan at hindi niya daw responsibilidad pero sa huli ay pumayag din ito lalo na nung nakiusap si Snow para kumbinsihin ng ina. Sa ilang linggo na pamamalagi ni Snow sa ospital ay naging maayos ang lahat. Katulad nga ng pangako nila sa kanilang anak ay inalagaan nila ito ng maayos. Pagkagaling ni Grant sa trabaho ay nakipaglaro siya sa anak. Ganon din si Maple. Dahil ang gusto ni Snow ay kasali ang anak sa paglalaro nila. Ngunit nung akala nila ay okay na, noong akala nila ay masaya na, hindi pa rin pala. Because the truth is, there's always a calm before the storm. Nandito ka na naman? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay kahit kailan, huwag na huwag ka nang ulit magpapakita sa anak ko dahil wala ka namang naidudulot na maganda sa kanya. Binalaan na kita noon pa man, hindi ba? Walang mapapala sa'yo ang anak kong si Grant. He deserves someone better. At hindi kagaya mo ang deserve niyang makasama habang buhay. Hindi ka ba talaga nakontento sa lahat ng ginawa ko sa'yo noon? Gusto mo talaga na pati ang batang sinasabi mong anak niyo ni Grant ay idamay mo rin? Pahisterya ang singal ng ina ni Grant. Kanina ay bigla na lang itong dumating sa ospital. Sakto namang wala si Grant dahil naka-emergency ito sa kumpanya. Nabigla naman si Maple sa pagdating ng magulang ni Grant na ngayon ay pinapahiya siya sa harapan ng mga tao. Ang ilan sa mga staffs ng ospital ay nakatingin na sa kanila. Ang iba pa nga ay nagbubulong-bulungan na. Sigurado si Maple na hindi rin alam ni Grant na darating ang mga magulang nito ngayon. Naiintindihan ko pong ayaw niya sa akin, ma'am. Nanginginig ang boses niya. Nawala ng lakas ang tuhod niya at tuluyan siyang napaluhod sa harapan nito. Pero parang awa niyo na. Huwag niyo pong idadamay ang anak ko. Lalayo po ako kung yun po ang gusto ninyo. Huwag niyo lang pong idamay ang anak ko. May malubha po siyang sakit. Sakit sa puso. At kailangan niya po ang kanyang ama. Kailangan niya si Grant. Kailangan niya ng tulong. At paano naman ako nakakasiguro na anak nga talaga ni Grant ang batang yon? At hindi mo siya anak sa ibang lalaki? Singal sa kanya ng ina ni Grant na nagliliyab sa mga mata ang galit. For I know, pakana mo lang to. Kahit naman talaga hindi anak ni Grant ang bata, ipapaako mo sa kanya. Hindi ako Kung hindi po kayo naniniwala, pa-DNA test niyo na lang po ang bata. Pinutol niya ang sasabihin nito at nagsumamo na tumingin sa mga mata nito. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Anak po ni Grant si Snow. Anak ko po namin siya. Bago siya umalis ng bansa ay nalaman ko pinagbubuntis ko si Snow. Hindi ko po agad sinabi sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko dahil pinigilan niyo ako. Sa takot ko na baka ilayo niyo sa akin si Snow ay nilihim ko rin sa inyo ang totoo. Hindi ko na pinaalam sa inyo na nagkaanak kami dahil natakot ako pero ngayon ay ayos lang sa akin na ilayo niyo siya basta ipapagamot niyo ang anak ko. Basta hahayaan niyo siyang makasamang ama niya ng matagal. Kahit mahirap sa akin, kakayanin ko. Pumayag ang magulang ni Grant sa pakiusap niya sa mga ito, subalit ang gusto nilang mangyari ay lumayo siya. Umalis siya na hindi nagpapaalam sa kanyang anak at kay Grant. At kapag nagawa niya iyon, lahat ng paraan ay gagawin ng mga ito para gumaling si Snow. Sobrang hirap para sa kanya ang gusto nilang mangyari pero pumayag siya. Sinunod niya kung ano ang gusto ng ina ni Grant. Umalis siya nang walang paalam. Snow, anak, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Grant sa anak nang makita itong mag-isa at umiiyak sa loob ng private room.
Mabilis siyang nilapitan at saka inalo. Anong nangyari anak? Nasaan ang mama mo? Bakit mag-isa ka lang dito at bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Papa, si mama po. Mas lalo pang lumakas ang pagkagulhol nito. Lumayo ito sa kanya at tumingin sa mga mata niya. Umalis na po si mama, papa. Iniwan niya po ako. Ano? Sabi po sa akin ng nurse, ayaw naman daw sana ni mama na iwan ako. Gusto niya raw po ako makasama at gusto niya raw po akong alagaan. Pero, para po sa kaligtasan ko, kailangan niya daw akong iwan. Ang sabi po sa akin ng nurse ay dumating daw po kanina dito ang lola ko. Ang mama niya raw po. Pinahiya raw po ang mama ko, tinakot na kung hindi siya lalayo, hindi raw po ako gagaling kasi gagawin niya raw po lahat para magalit kayo sa akin at para hindi po ako mapagamot. Nang sandaling iyon ay tinawagan niya agad ang sekretarya niyang si Althea para bantayan ang kanyang anak. Bago siya umalis ay sinigurado niya munang kumalma na ang anak niya. Nangako rin siya dito na kahit anong mangyari ay babalik ito nang kasama ang mama nito. Nagpupuyo si Grant sa galit na nagmaneho patungo sa bahay ng mga magulang niya. Hindi niya alam na nasa Pilipinas pala ang mga ito. Wala itong kahit anong sinabi sa kanya at galit na galit siya dahil sa kanila ay umalis si Maple at ngayon ay nasasaktan ng anak nila. Mom, ano na naman ba tong ginawa mo kay Maple? Nang sandali nakapasok siya sa mansyon nila, ayon ang tinanong niya sa kanyang ina na naabutan niya naman sa living room. Nakaupo sa sofa, may hawak na wine glass at kausap ang amiga sa tawag. Ang makitang nagpupuyo siya sa galit, ay binaba nito ang tawag. What? What's wrong, my son? Hindi ka ba natutuwa na bumisita kami sa'yo? Ilang taon na mula nang huli tayong magkasama. Bakit parang hindi ka malang natuwa, anak? Bakit ako matutuwa, ma? Matapos ang ginawa niyo sa ina ng anak ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan niyo ba pakikialaman ang buhay ko. Nagbuntong hininga ang ina, tumayo sabay sabi. So you heard about it? Napailing ito. Sinabihan ko lang naman siya na layuan ka niya. May usapan kaming dalawa noon pero balik siya ng balik sa'yo. Ang sabi ko sa kanya noon ay wag na wag kanyang lalapitan or else mas lalo kong sisirain ang buhay niya. Pero anong ginawa niya? Bumalik siya. Nagdala pa siya ng bata na ipinakilala niyang anak mo. So, inamin niya rin ng totoo kung bakit nagkaganon ang buhay ng mag-ina ko. Habang ako ay buong akala ko ay tinupad kayo ni Dad sa usapan na magiging maayos ang buhay ni Maple kung maghiwalay kami. Inamin niyo rin. Lumabas din mismo mula sa bibig ninyo. You know what, Mom? Dad? Di ko maintindihan kung bakit sobrang obsessed na obsessed kayo sa akin. Dahil ba sa natatakot kayo na baka tulad ni Kuya, iiwan ko rin kayo? Baka naman ay ganyan na talagang ugali ninyo dahil sa masyado kayong mga mata pobre. Sobrang dismayado ang tono ng boses ni Grant at sandali na yon ay tila nakalimutan niya kung sino ang kaharap niya. Narinig ng kanyang ama ang galit na galit niyang tinig kaya agad itong lumapit at pinagtanggol ang kanyang ina. Grant! Don't talk to your mother like that. Lagi naman ganito sa tuwing may mali na nagagawa ang kanyang ina. Lagi na lang itong pinagtatanggol ng kanyang ama. Kahit pa alam naman ng kanyang ama na mali ang ginagawa nito, ay hindi man lang nito kinokorek ang pagkakamali. Sa halip ay mas pinapanigan pa ito. Ang tingin nga ni Grant sa kanyang ama ay puppet lamang ang kanyang ina. Mapait siyang natawa at napatango ng may mapagtanto. Ngayon gets ko na si Kuya kung bakit iniwan niya kayo. Gets ko na siya kung bakit mas pinili niya maging masaya sa piling ng boyfriend niya kesa sundin ang gusto niyo at makasama kayo. Tayong lahat. Naiintindihan ko si Kuya. Dapat pala hindi ko siya hinusgahan nung una pa lang. Dahil ganito kayo. Talagang masyado kayong makasarili at controlling. Nagtagis ang panga ni Grant dahil sa labis na galit. Ang tagal ko na rin nagtimpi. Ang tagal kong tiniis ang mga ugali ninyo. Ang tagal kong naging sunod-sunuran sa gusto ninyo dahil naniniwala ako na ang gusto niya lang ay kung ano mas makakabuti sa akin. Ginawa ko lahat ng gusto niyo. Iniwan ko ang babaeng pinakamamahal ko dahil ang sabi niyo ay pareho yung makakabuti para sa aming dalawa.
Dahil ang sabi niyo, pareho namin na matutupad ang mga pangarap namin. Na ang sabi niyo, tutulungan niyo siya pero nagkamali ako. Nagkamali akong naniniwala ako sa inyo. Nagkamali ako, nagtiwala ako. Isang malaking pagkakamali na iniisip kong gusto niyo lang talaga na mapabuti ako. Dahil ang totoo, hindi naman talaga. Sadyang makasarili lang kayo. Sadyang masyado lang kayong obses sa yaman niyo, kaya akala niyo sa iba ay mga mukhang pera. Grant, wala kang karapatan na pagsabihan kami ng ganyan. Asik ng kanyang ina. Kung ganon, wala rin kayong karapatan na pakialaman ng buhay ko at pasya ko. I'm done with you all. Pagod na ako sa inyo. Pagod na ako intindihin kayo. Pasensya na. Ngunit sawa na ako. Kung ayaw niyo kay Maple, hindi niyo siya kailangang gustuhin dahil hindi ko na ipagpipilitan na gustuhin niyo ang babaeng mahal ko. Ngunit kalimutan niyo na rin na may anak pa kayo dahil ayoko na. Mapagod na ako at pasensya na kung tulad ng panganay niyo dumating din ako sa punto na nagsawa na ako. I'm sorry. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko hahayaan na muli niyo kami paghihiwalayan. Sa pangalawang pagkakataon ay hindi na makakaya. Matapos ang nangyari, ay nilisan na nga niya ang kanilang mansyon na puno ng puot at pagkasuklam. Sa mga sandali yon ay tila ba iyon na lamang naghahari sa puso niya. Oo nga at galit siya, ngunit malapit nang sumapit ang gabi sa lalong madaling panahon ay kailangan niyang mahanap kung nasaan si Maple. May dinaramdam ito kaya hindi niya maiwasan na lalong mag-alala dahil baka may kung anong nangyari dito. Batid din niya sa mga oras na ito ay nag-aalala na si Snow sa mama nito. Pinili niyang isantabi ang galit niya. Hinanap niya kung saan maaaring pumunta si Maple. Kahit pa hindi niya alam ang mga lugar na pinupuntahan nito ay naniniwala siya sa kanyang nararamdaman. Tandaan niya na may mga lugar na nabanggit sa kanyang anak kung saan madalas daw nilang puntahan ng mama nito. Subalit nang puntahan niya ng mga lugar na nabanggit sa kanya ng kanyang anak, wala siya roon. Sa ngayon ay nandito siya sa lugar kung saan nakatira ang bahay na Maple na nasunog. Pagdating niya roon ay hindi pa rin nakakabawi ang lugar. Tupok ang mga bahay at kaunti lamang ang nagawang makaligtas sa apoy. Akala ni Grant ay hindi na babalik si Maple sa lugar na ito dahil wala naman itong babalikan na bahay, subalit nakita niya kaagad ito. Nakaupo ito sa may sulok kung saan natupok itong bahay. Umiiyak para bang pinagsakloban ng langit at lupa. Maple. Nang marinig nito ang boses niya ay agad itong napatingin sa kanya. Pinunasan ng luha kasabay ng mabilis sa pagtayo. Mabilis naman na tinawid niya ang distansya nilang dalawa at niyakap niya ito ng sobrang higpit. I'm glad you're safe, sabi niya habang hapit-hapit ang babae sa kanyang dibdib. Ang akala ko may masama nang nangyari sa'yo. Lumayo naman sa kanya si Maple. Bakit ka andito, Grant? Bakit sinundan mo ko? Nandito ako para sunduin ka, Maple. Sagot niya at ikinulong ang mukha nito sa mainit niyang palad. Bumalik na tayo. Nag-aalala na sa'yo ang anak natin. Sa halip ay umiling-iling sa kanya si Maple. Ganun pa man ay nangilid na ang luha sa mga mata nito. Umalis ka na, Grant. Iwan mo na ako dito. Hindi na ako sasama sa'yo pabalik. Alagaan mo na lang na mabuti ang anak natin at pakisabi na rin na mahal ko siya. Kaya magpagaling siya. Tuluyan na ngang pumatak ang luha sa mga mata nito. Kapag Juan ay diretso nang tumingin sa kanya. Pakiusap. Ipabatid mo sa anak natin na sobrang mahal na mahal ko siya. Hindi ako aalis na hindi kita kasama. Hinihintay ka ng anak natin, Maple. Kailangan mong sumama sa akin. Umiling-iling si Maple at binawi ang kamay na sinubukan niyang hawakan. Ginagawa ko to para sa anak natin. Kaya alang-alang kay Snow ay lubayan mo ako. Ayoko totohanin ng magulang mong bantaan nila sa akin kanina. Ayoko na mapahamak ang anak ko. Kung babalik ako sa'yo, nangangamba ako sa kung ano bang kanilang gagawin. Ayoko namang mas lalong mapahamak ang anak natin, Grant. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi mo na kailangan mga Maple. Wala ka nang dapat ipangamba o ikatakot. Kanina lang ay nakausap ko na ang magulang ko. I've cleared and ended everything with them. Hindi na ulit nila tayo pakikialaman, Maple. Kaya bumalik ka na sa amin ang anak mo.
Na anak natin. Gulong-gulong itsura ni Maple. Ang mga mata nito ay nagtatanong habang nakatingin ng diretso sa kanya. Nalaman kong ginawa nila. At ayoko mawalay kang muli sa akin ng dahil sa kanila. Bakit mo ginawa yun, Grant? Dahil mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita, Maple. Buong sinseridad ng pagtatapat niya. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Sa mahabang panahon na nagkahiwalay tayo ay walang nagbago sa nararamdaman ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. At aaminin ko na nagkamali ako, mas pinili ko maniwala sa magulang ko. Nagkamali ako na sinunod ko ang gusto nila sa pag-aakala na parehong mapapabuti ang mga buhay natin kung susundin ko sila. Nagkamali ako. And I'm very sorry about that. I'm very sorry. I was wrong, Maple. Mali ako. At sana ay hayaan mo ako maitama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Hayaan mo ako makabawi sa inyo ng anak natin. Pangako kong babawi ako at hindi ko nahahayaan na muli tayong mapaghiwalay ng sino man. Hindi naman naging madali ang lahat ng una. Aaminin ni Grant na nahihirapan siya sa naging pasya niya na talikuran ng sarili niyang magulang. After all, magulang niya pa rin sila at marami na silang mga sakripisyo para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanila ay baka wala siya sa mundong ito ngayon. Ganun pa man, batid niya na may mga bagay din na dapat matutunan ang mga magulang niya. Kailangan nilang matuto sa mga pagkakamali nila dahil kung paulit-ulit nilang gagawin iyon, ay maaaring tuluyan ang mawala ang lahat sa kanila. Hindi niya pa man lubusan na isinasara ang puso niya sa kanyang mga magulang. Nananatiling bukas iyon para sa isa pang pagkakataon pero gusto niya na matuto muna sila sa kanilang pagkakamali at matutong tanggapin ang mga bagay na hindi dapat ipilit. Tinupad ni Grant ang pangako niya sa mag-ina niya na gagawin niya ang lahat para maprotektahan niya sila. Sa 2 buwan na sila'y magkasama, laging sumusubok ang magulang niya na muli silang gambalain. Tulad ng pangako niya ay hindi niya hinahayaan ang mga ito na makalapit man lang sa mag-ina niya. Lahat din ng paraan ay ginawa niya para lang makabawi siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa kanila. Pasalamat niya at hinayaan siya ni Maple na makabawi. Hey, Mama, magaling ka na raw po, sabi ng doktor mo. Ang masayang sabi ni Snow at saka niyakap ng mahigpit ang ina. Ito ay matapos ang mahigit 3 buwan na gamutan ni Maple at masayang binalita ng doktor sa kanila na nawala na ang brain hemorrhage ni Maple na sanhi pala ng pagka-aksidente nito. At ilang pilay nito sa katawan, katulad ng sa dibdib ay malapit na rin gumaling. Masaya ako para sa'yo, Mama. Masaya rin ako, anak. Sana sa susunod ay ikaw naman ang gumaling na. Masaya ako para sa'yo, Maple. Sabi niya naman kay Maple. Salamat, Grant. Ngumiti ito ng bahagya sa kanya. Hindi pa siya napapatawad ni Maple, hinahayaan lamang siya nito na makabawi, ngunit batid ni Grant na darating ang araw at mapapatawad din siya nito. Hindi pa sa ngayon pero alam niyang darating ang araw na iyon at hindi siya susuko hanggang hindi niya nakukuha ang kapatawaran nito. Wala siyang balak na sukuan ito. Kuya Tyrone, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Grant na pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, ay bumungad sa kanya ang nakakatandang kapatid na si Tyrone na ilang taon niya na rin hindi nakikita. Ngumiti naman sa kanya ang Kuya Tyrone. Hello, little brother. Long time no see. I heard na kasama mo na ngayon ang mag-ina mo. Pumunta ako dito para makilala sila. Bakit? Bakit ngayon ka lang ulit nagpakita sa akin? Namiss mo ba ako? Hindi agad siya sumagot at niyakap niya na lang ng mahigpit ang kuya niya na mahina namang natawa sa kanya. Oh, so my little brother really missed me, huh? Of course, you dimwit. Ilang taon kang hindi nagpakita sa akin. Akala ko'y habang buhay ka nang hindi magpapakita sa akin. Mahina namang tumawa si Tyrone. Magagawa ko bang hindi magpakita sa nag-iisa kong kapatid? Narinig ko ang nangyari sa inyo, ang magulang natin. Alam ko na kailangan mo ng karamay ngayon, which is why I'm here. Your older brother is now here for you. Papa, sino po siya? Tanong ni Snow. Wow, siya na bang anak mo? Masayang tanong ni Tyrone. Lumapit ito kay Snow at nagpakilala. Hello baby girl, I'm your Uncle Tyrone. Kuya ako ng papa mo. Hindi naman inaasahan ni Grant ang pagdating ng kuya niya kung kaya naman ay sobrang saya niya habang pinagmamasdan nitong kausapin ng kanyang mag-ina.
Buti na lang at mabilis silang nagkasundo at halata naman sa kuya niya na boto ito kay Maple. Hindi tulad ng magulang niya. Alam kong mahal na mahal mo ang mag-ina mo. Kitang-kita ako sa mga mata mo kung gaano mong kamahal si Maple. After all, hindi mo siya pipiliin over our parents kung hindi mo siya mahal. She's your first love. Kaya hindi kita masisisi dahil tulad mo. Pinili ko rin na taong mahal ko. Kaya sana alagaan at mahalin mo ang pamilya mo. Sana ipaglaban mo sila kahit kanino. At mahalin ang higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Iyon ang payo sa kanya ng kuya niya na ipinangako ni Grant na gagawin niya. Pinapatawad na kita, Grant. Ilang beses na napakurap si Grant sa sinabing iyon ni Maple. Isang taon siyang paulit-ulit na humingi ng tawad dito. Isang taon niya rin itong niligawan. At isang taon siyang umasa at ngayon na narinig niya ang mga katagang gustong-gusto niyang marinig mula kay Maple ay hindi siya makapaniwala. Ano? Ang sabi ko, pinapatawad na kita. Pag-uulit ni Maple sa sinabi kaya tuluyan ang nabitawan ni Grant ang hawak na tinidor. Really? Oo, sagot ni Maple sabay tango. Sa tingin ko ay sapat na rin ng isang taon. Nakita ko naman na pinagsisisihan mo nga kung ano mga nangyari noon. Gusto ko rin na maging masaya ng lubusan ng anak natin. Tsaka tulad mo, gusto ko rin na bigyan ng isa pang pagkakataon ang naudlot nating pag-iibigan noon. Sobrang saya ng nararamdaman ni Grant ang mga sandaling yon. Masaya siyang narinig na handang bigyan ni Maple ng isa pang chance ang pag-iibigan nilang dalawa. Bakit nakaluhod ka, Grant? Tumayo ka nga riyan. Singhal pa sa kanya ni Maple. Andito sila ngayon sa loob ng bago nilang tahanan, ang bagong biling mansyon ni Grant. Hinawakan ni Grant ang kamay ni Maple. Alam kong hindi mo pa ako sinasagot. Hindi ko pa matatawag na boyfriend mo ang aking sarili, ngunit matapos ang lahat ng nangyari sa tingin ko hindi ko na kaya maghintay pa. Nag-aalala ako na baka mawala ka ulit sa akin kung patatagalin ko pa. Gusto na kitang matawag na akin. Gustong-gusto kitang matawag na aking asawa. Kaya Maple, pumapayag ka bang ikasal sa akin? Pumapayag ka bang ako iyong maging asawa? Sa totoo lang, inihanda na rin ni Grant ang sarili niya kung sakali mang tatanggihan ni Maple ang alok niya. Nakahanda na siya kaya tila hindi rin siya makapaniwala nang marahan ng tumango si Maple. May munting ngiti sa mga labi nito at may luhang tumutulo sa mga mata. Oo, pumapayag ako magpakasal sa iyo, Grant. At ang araw na yon ay isa sa pinakamasayang araw para sa kanilang dalawa dahil ang kanilang naudlot na pagmamahalan ay muling magbubukas para sa panibagong yugto kasama ang kanilang nag-iisang anak. Habang sinusuot ni Grant ang singsing sa daliri ni Maple ay lumuluha siya at nanginginig ang kamay. Yay! Ikakasal na po kayo, Mama at Papa! Masayang hiyaw ng kanilang anak na saksi sa proposal niya. Masaya po ako para sa inyo, Mama, Papa! At ang saya na kanilang nararamdaman ay mas lalo pang nadagdagan nang makita nilang labis sa galak sa mukha ng kanilang anak. At sunod-sunod na nga ang naging masayang pangyayari sa kanilang mga buhay. Dahil matapos ang proposal ay may masayang balita sa kanila ang doktor ni Snow. I am pleased to inform you that your child has fully recovered from the dilated cardiomyopathy. Her heart is now healthy and functioning normally, and she no longer faces the risks associated with the condition. Sa awa ng Diyos ay nagawa ng anak nila na malampasan ang pagsubok na iyon. Nagawa nila iyong malampasan ng magkakasama at magkakahawak ang kamay. Alam kong marami pa tayong mga pagsubok na malalampasan. Ngunit pinapangako ko sa iyo na magkakasama nating harapin iyon. Iyon ang pinangako ni Grant sa asawang si Maple. Ngumiti naman si Maple. Pinapangako ko rin na kahit ano pang mangyari, ay hindi ko na ulit bibitawan pa ang iyong mga kamay. Mahal na mahal kita, Grant. Mahal na mahal din kita, Maple. Kayo ng anak natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir Grant! Gulat na sabi ni